Naging maubong ang dalawang bagong pasang batas, ang National Health Insurance Program at Universal Healthcare Law. Upang pag-usapan ng mga batas na ito, makakasama natin live dito sa PTV News Center si Department of Health Consultant for Non-Communicable Disease, si Dr. Anthony Liajon. Magandang umaga po, Doc. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nanonood sa inyong programa. Yes, Doc. Ano po yung kaibahan nitong dalawang batas na ito, yung National Insurance Program at Universal Healthcare Law? Yung Republic Act 10606 or National Insurance Program, ito yung magbibigay ng kapangyarihan na lahat ng citizens ng Republika ay mabibigyan ng insurance. So, mga underprivileged, mga may sakit, bata, matanda, mga persons with disability, mga senior citizen, at meron din siyang parang package para din sa preventive healthcare services. Yun ay pinirmahan ng Pangulo noong June 19 of this year. Yung isa naman, yung Universal Healthcare, na sinulat ni Senator Loren Legarda at Congressman Anthony Goles, ito yung magpo-provide ng 12 billion pesos para sa 25 million nating mga kababayan na mahihirap, na ang sweldo lang ay 41 pesos a day. So para sila mabigyan din ng karampatang healthcare services, para sa ganun kung sila ay magkaroon ng sakit, meron silang pambayad sa hospitalization at sa mga gamot para sa kanilang mga karamdaman. So, Doc, paanong pamamaraan maipaparating ito sa ating mga mamamayan? Ang PhilHealth at Department at saka mga local government units, kasama ang mga NGOs or non-governmental organization at saka government agencies, ay magtatala ng mga listahan ng mga pasyente may enroll dito. At mandato sa probinsya, sa syudad, at saka sa munisipalidad, sila i-enroll para dito sa kanilang mga healthcare benefits. So, Doc, ang target po ng pamahalaan ay maabot lahat ng mga Pilipino, maging saan mga parte ng ating bansa, no? Ito po ba ay mangyayari ngayong taong ito, 2013, na lahat magiging miyembro nitong mga batas na ito? Or mararamdaman nila yung mga benepisyo ng batas na ito? Magandang katanungan. Ang implementation rule and guidance, yun ay tinatalakay na mga 60 days, no, na gagawin, at tapos ipapublish siya sa mga dailies at epektibo na 15 days after the publication doon sa ating mga dalawang malalaking newspapers sa bansa. So, this year yon, kasi ang panggagalingan ng pondo kasi from the seed tax bill na alam naman na implement na ng pamahalaan na ang ay itaas yung taxes sa sigarilyo at saka sa alak, upang sa ganun mabigyan ng alokasyon ng budget ang Department of Health, particularly sa PhilHealth benefits ng ating mga kababayan. So, Doc, ano ang role ng local government unit pagdating sa implementation nito? Napakamalaking halaga kasi sila yung arm ng government para i-execute ito. Alam naman natin ang kaperahan at saka mga budget ay nandun sa ating local government unit, at sila rin yung mga listahan ng kanilang mga constituents. Yes, sir. Doc, ito bang modernization ng ating mga ospital walang epekto dito sa may dalawang panukalang batas na ito? Meron din. Merong ramification ito kasi alam naman natin yung batas na ito ay magpiprevent ng may sakit. Alam naman natin na nakukuba ang gobyerno dati dahil marami nagkakasakit dahil sa mga tinatawag natin non-communicable diseases, stroke, heart attack, cancer, at saka COPD, at saka diabetes. Ang mga naging problema ng ating pamahalaan, ang mga mahihirap na wala silang access to healthcare, late na sila nagpupunta sa hospital dahil wala silang access to prevention, higher ang risk nila, at wala silang pambayad sa hospital. Bago pa sila magkasakit, meron na silang outpatient package at saka preventive health services, upang sa ganun, pagpunta nila sa hospital ay matutugunan to. Pangalawa, yung mga infrastructures kasi kasama to sa gagawain ng pamahalaan,
sa pangunguna ng Department of Health na mag-allocate ng budget din para sa infrastructures ng bawat local government unit. So, Doc, bilang isang mahirap na pamilya, anong unang dapat nilang gawin para makinabang sila sa mga benepisyong ito? Ang unang dapat nilang gawin, pumunta muna sila sa kanilang barangay chairman upang sa ganun, malakad na yung kanilang papeles at mapagbigyan sila ng mga forms para makapag-enroll na sila sa PhilHealth. Tapos bibigyan sila ng card eventually para sa pag-identify sa kanila ng kanilang mga benepisyo. Yes, Doc. Matanong ko lang, yung pondo po bang ito ay manggagaling sa national government? At bukod pa doon sa may sinasabi mong syntax kanina, meron pa po bang panggagalingan ng pondong ito? Dalawa kasi ang pinanggagalingan para sa healthcare benefits kasi ng ating mga kababayan. Doon sa local government unit, meron din ina-allocate kasi yung mga local government executives. Ito'y bukod pa na inaalay ng ating national government para doon sa mga mahihirap. Kumbaga magkakaroon ng almost double coverage kung meron man yung local government unit na meron silang health benefits para sa kanilang mga constituents. Yes, sir. Yung implementation, sabi nyo kanina, ihahayag ito sa mga periodiko upang malaman ng ating mga LGUs at ng ating mga kababayan. Pero paano po ba talaga nila malalaman ito? Meron po bang gagawing seminar yung mga LGUs para sa mga kababayan natin? Itong mga ating mga kababayan ay pupunta sa kanilang mga barangay health workers kasi ito naman ay aanunsyo. In fact, pinag-uusapan namin ni Secretary Ona kung paano ito i-communicate. So, siyempre, nandito tayo sa pagbalangkas ng IRR na tinatawag. Ang launching nito, communication plan nito, ihahayag din natin in the next 2 months. Siguro, during the SONA, baka sabihin ng Pangulo to, pero sa aming pag-uusap ni Secretary Ona, binabalangkas kung paano ito ko-communicate na mas epektibo at may intindihan ng ating mga kababayan. So, Doc, sa ngayong 2013, sa inyong timetable, ano po yung mararating ng dalawang panukalang batas na ito? Ito po ba malalaman pa lang ng ating mga kababayan o mararamdaman na kagad ito? Well, sa tingin ko, within 2013, mararamdaman na to. Kasi within 60 days sabihin, bandang Agosto, at ito namang ating health insurance naman, umaandar naman ngayon Pero madadagdagan kasi pondo ng ating mga kababayan doon sa pondo na binigay sa atin ng gobyerno sa pamamagitan ng syntax reform law. So, Doc, bilang panghuli, maaari niyo pong imbitahin yung ating mga kababayan na makibahagi dito sa mga insurance program ng pamahalaan para mapakinabangan ng lahat yung benepisyong dulot nito. Alam niyo mga kababayan, dapat mag-avail ho tayo ng insurance. Kasi kung hindi ho tayo magpapa-avail sa insurance, wala tayong opportunity para po na makapagpatingin sa doktor. Ang kalimitan po nangyayari sa ating mga kababayan by ignorance na hindi nila alam na may sakit sila or ineptitude na dapat sila magpatingin sa doktor, nagkakasakit sila ng malalala. So may iwasan natin to kung tayo makakapag-avail ng insurance para dun ho sa doktor, makalibre ho tayo. At yung gamot din naman sa outpatient package ng PhilHealth, mabigyan ho kayo upang hindi ho kayo pumunta sa ospital na malala na po yung karamdaman. Doon naman ho sa meron na pong mga karamdaman, ay makakapunta rin naman po kayo sa ospital. Pero ang iniiwasan natin ay magkaroon tayo ng catastrophic illnesses na mas malaki ang gagastusin natin. Din tayo ay hindi makakapagtrabaho. Alam naman natin ang kalusugan ay kayamanan. So kung ang ating kalusugan ay pababayaan natin, hindi rin ho makakatrabaho tayo at ang ating bansa ay hindi rin ho makakaprogreso kasi ang ating pong workforce ay magkakaroon ng sakit. So in essence, ang health insurance na ito ay pinapanukala ho ng Pangulo at ng Department of Health upang maprevento ang mga sakit at saka naman hindi tayo magkaroon ng mga sakit na maluba upang ang gobyerno natin ay makubaho sa pagbabayad at tayo naman po ay magkasakit para hindi tayo makapagtrabaho. Maraming salamat, Doktor, sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin ngayong umaga ito. At talaga nga naman napakamahal na magkasakit ngayon. Buti na lang, itong mga klase ng programang ito ng pamahalaan ay nandirito. At sana maramdaman nga yung sinasabi nyo ngayong taon na ito at hanggang sa mga susunod pang taon. Maraming salamat.
Kasama natin dito sa PTV News Center si Department of Health Consultant for Non-Communicable Diseases, Dr. Anthony Liacha. Maraming salamat din.